At sa umagang ito ulit, may isa po akong word na gustong ating pong pag-nilay-nilayan na napakahalaga po. Ito po yung isang word po siya na according po sa pag-aaral po ngayon sa online, ito po yung mga famous po na word of the year yata. Ngayon po lalo itong 2024 na makikita po natin at maririnig. Ang isang word na ito ay napakahalaga sa Bible at gusto pong ating pag-aralan. Ito po ay matatagpuan po natin sa aklat po ni Lucas. Sa chapter 1. Ayan. Okay? Ang isang word po ito ay tinatawag po na word of the year. Ito po yung word na manifest. Okay, manifest. Ano yung manifest? Manifesting. Okay, ano yung manifest? O manifesting. Pag sinabi natin manifest, ano ibig sabihin? Nagmamalalabawan natin. Gusto mo nakikita. Pwede mo makita. Gusto mo mangyari. Okay, gusto mo malaman ng tao ko, yan nandito. Diba? Manifesting your presence. Okay? So, yun po yung word na very famous ngayon. At ito po yung ginamit po sa Congress, maging po sa Senate. Nung hearing po, nandito yung ating isang kongresista, let him manifest himself. At binalagi, manifest. Okay, magpakilala ka. Let your presence be known. Nandito ka, na ikaw ay nandito, hindi lang somewhere na lang ka. Mag-manifest ka naman. Okay, so this is the word today na gusto kong i-share sa inyo. Because nowadays, marami pong tao na they seem na sila ay nasa church, but they are not really manifesting. Okay? Maraming tao pupunta sa lahat po ng mga simbahan, maging sa Catholic, dati po makikita nyo, may dating seminarista, but pumunta kayo, makikita nyo, hindi natin nakikinig. Okay, hindi sila. Nobody knows na nandun ka. Maging sa church natin, maging sa GIL, okay, ang mga church ko dito, maging sa shelter po. Sometimes we come to the church na sabi natin bakit? Parang wala yung isang kapatid. Nasa church siya, pero hindi siya nagmamanifest. Di ba? Marami, pero din tayo. Nasa church tayo, we are not manifesting. Na ako nasa church, para bang wala ka lang, nasa gilid lang ako, nasa tabi lang ako. Hindi ako kilala, hindi ako nakikita ng tao. Ano ang problema? Is it me? O kaya yung paningin ng tao sa akin? May ginagawa ba ako o wala akong ginagawa? Now, how can we know na isang tao ay magmamanifest? Na makikita po natin. Of course, gawa. Amen sa gawa. Hoy, nandiyan ako. Nagmamanifest ako. Kaya minsan nananagtakot tayo sa ating mga magulang. Bakit? Nandiyan na si mama. Kahit wala pa yung nanay ko, nakikita mo na. Yung kalabog. Yung upo pa lang, nararamdaman mo lang. Ay, nandiyan yung nanay ko. Diba? Natatakot na kayo. Why? They are manifesting. Nandiyan yung presence nila. Okay? The presence of God nowadays, hindi na po nakikita ng tao. Okay? Now, brethren, let us count now the senses. Ano po? To the presence of God before. Kung paano ang Diyos ay nag-manifest, ipinakita niya yung presence niya noong panahon na yun. Hanggang ngayon, kapatid, nandiyan pa rin ang Diyos. He is manifesting to us. Amen? Nandiyan pa rin yung presence niya. Kaya lang tayo, hindi natin siya nararamdaman. Okay? Hindi natin nararamdaman. Kasi nga, maraming bagay ang ating nararamdaman. Alright? Marami tayong mga bagay na nararamdaman, hindi na spiritual. Mga bagay na lupa, material, lahat ang ating nakikita. Yun ang nakikita po natin at nagmamanifest po sa atin. But the reality is, the Word of God is always there. Amen? Nandito po ako din po dito sa Lucas, sa chapter 1, verse 1 hanggang 4. Apat po siya na verses. Tingnan po natin dito. Tingnan po natin ang sulat po ni Lucas. At tingnan po natin how God manifested Himself to us, to the world, and to me. Sa akin. Okay? Tingnan po natin. Basahin natin lahat. Yamang marami ang nagpilit
mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin. Okay, verse 2. Alinsunod sa ipinagtanong sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksi na mga kaapika at mga ministro ng salita. Okay? Go ahead. Verse 3, ay minagaling ko naman pagka sila sa talupos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una ay sinulat sa iyo sunod-sunod kagalang-galang na Theophilo. Number 4, upang mapagkilala mo ang katunayan tungkol sa mga bagay na itinuturo ko sa iyo. Si Lucas ay mayroon po siyang dalawang sulat. Ito po ay aklat po ng Lucas na ating pong binabasa ngayon. At ang pangalawa po ay yung gawa. Yung nagsimula po ang mga disciples. Yun po yung Acts. Okay? Ito po yung dalawang sulat niya. At si Lucas po, sumulat po siya sa isang sponsor po niya. Maaaring sabi nga nila makikita po kayo sa verse 3, may isa pong tao po ito, ang sabi ay si Theophilo. Theophilus po, ibig po sabihin ay tao ng Diyos. Theos is God at study, yung po isa, o love of God. Isa po siyang tao noon sa Roma, according to the history, na siya po ay isang sponsor ni Lucas upang magsulat. Okay, ng mga katotohanan na narinig niya, na nakita ni Lucas noong kapanahunan po ng Panginoong Hesus. Mula po ng pagsilang niya hanggang sa kamatayan niya, ni-record po nito ni Lucas. Kaya ngayon meron na dala po siyang aklat, ang Ebanghelyo ni Lucas, at saka po ang mga gawa ng mga apostol, mga apostoles. Okay? Siya po si Lucas. Sasabi niya dito, meron akong kikwento sa inyo, nasabihin ko, yung mga nagtangkano na sumulat, isa po siya, ay gagawin ko ngayon, susulat ko. Okay? At sinabi niya rito, lahat ng mga eyewitnesses, lahat ko nakakita rin ako. Maraming mga tao nakakita. Siya po isa sa mga nagtangka, nagtry na sumulat ng kwento ng Panginoong Jesus. Kung paano po ang Diyos, si Jesus ay nag-manifest from the start na siya po ay isinilang hanggang sa siya po ay namatay, pumunta po sa langit. Sabi po ni Lucas, ito ang kwento. Pasalamat tayo kay Lucas, kay Mateo, kay Marcos, kay Juan, at sa mga apostol. Bakit? Kasi nagsulat sila. Kung hindi po sila nagsulat, wala po tayo ngayong Bible. Maaaring hindi mag-isipon, maaaring hindi po ito nakompleto. At hindi natin alaman yung manifestation, yung presence ng Panginoon. Simula pala noon, nandun na. Amen? Now, gusto ko pong sabihin sa inyo, tingnan po natin on how the birth of Christ came. Dito po siya nagsimula. Kaya po sinimulan niya po ito, sabi niya rito, Theophilus, that you may know the certainty of the things you have been taught. Sabi po sa verse 4, sabi niya ito, sa iyo mo, sinusulat ito para malaman mo, sabi niya, upang malaman mo, mapagkilala mo. Okay, sabi niya, katunayan tungkol sa mga bagay na itinuturo ko sa inyo. Ano yun? Ito yun. Yung ating babasahin ngayon. Okay? Si Lucas po, ang matyaga po nagsulat ng birth ng Panginoong Hesus. Kapanganakan ng Panginoong Hesus. Okay. Ang ganda. Ngayon po ha, kung babasahin po natin in the same chapter 1, verse 5, and downwards, alam niyo po, ang kapanganakan po ng Panginoong Hesus ay meron po siyang, naalala ko po no, isang nakaraang po linggo, buwan. May sinasabi sila may dalawang moon daw, may dalawang moon. Okay, I don't know how, according to science, may nakita silang another moon, o reflection siguro na isang moon. But anyhow, meron po, ganito po yan kasi, yung kapanganakan ng Panginoon, parang isang moon siya, tapos may isang silang ng isang moon ulit. Dalawa. Okay, dalawa po siya. Nung kapanganakan ng Panginoon Hesus, gumamit ang Panginoon ng isa lang kapanganakan. Okay, dalawa pong pinanganak yung time na yun. Okay, sino po yun? Si John the Baptist. Okay? Sa verse 5 po ng Matthew, sabi po rito, in the time of King Herod, sa verse 5,
Sabi mo yun, nagkaroon ng mga araw ni Herodes. Ito po yung kapanahon po ni Haring Herodes. No? Hari po siya ng lugar po ng Jerusalem, Judea, kaya po doon, sa province. Anak ng isang sacerdote ang nanay sino? Si Zacarias. Okay? Sa grupo po ni Abias. Ito po si Abias, sila po yung grupo na mga sacerdote o mga pare. Alam niyo po kasi yung panahon na maraming mga appointed na mga pare sa lahi po ng nilibing. Mga libas yung natawag po. Dahil maraming mga pulutong po ng mga priest na nagsusupo sa templo, noong pong panahon na sila Zacarias, isa po siyang sacerdote, high priest. Pumapunta po sila sa templo at mag-o-offer po sila. Sila po yung gumagano sa templo. Hindi po pwedeng kahit sila pong tao noon. Ang mga appointed lang, sila Zacarias po, isang pulutong po sila, isang grupo pumunta po sa templo. Okay? Kaya po pumunta po si Zacarias, sabi po ito, siya po ay naging asawa niya isa sa mga anak na babae ni Aaron. Si Aaron po ay isa, galing po rin po siya sa mga lahi po ng mga Levites, okay, mga pare. Yan. So, ibig sabihin, si Zacarias, yung kanyang tatay, sinauna ay mga Levites. Ganon din sa asawa po ni Zacarias, si Elizabeth. Galing po sila sa mga Levites, si Aaron. At ang kanyang nanay sino? Si Elizabeth. Okay, so meron po tayo dito, si Zacarias at si Elizabeth. Ayan. Ngayon may problema po tayo. Tingnan po natin yung problema. In verse 3, following verse 6, tingnan po natin. At least makita po natin yung kwento at ma-refresh po tayo na akala ko ang Panginoon pinanganak ng sasapsapan. Pumunta lang siya dito. Hindi pala, marami palang mga events prior doon sa kapanganakan ng Panginoon. Alam niyo po, ganun, ang Diyos eh. Ang Diyos, bago siya pumunta rito, alam niyo po, ang mga naalala ko po, ang mga officials, let's say, yan niyo po, nung pumunta si Mayor at nag-distribute po siya ng mga bigas, alam niyo po, napansin niyo? Hindi po siya nanguna-muna. Pinadala niyo muna yung kanyang entourage, kumbaga, sa kasal, let's say. Ayan po. Pinadala niyo muna, pinauna niyo muna, pati yung bibigay niya, pati yung mga official tagdo, nauna muna sila. At then, kapag ready na, saka siya pupunta. Okay? Ganun po yung mga officials. Pati hindi lang po yun, even before, ang mga hari, kapag sila pupunta sa isang lugar, hindi muna agad sila pupunta. Pinapadala muna yung mga messages nila, yung mga karwahe nila, and then, at the end, sila po yung nasa dulo. Okay? At gagawa po ng tungkulin. Now, in the same way, ginawa po ng mga tao, at di ba ito, sa verse 6, sabi niya, at sila'y kapag matuwid sa harap ng Diyos. Okay? Yung pong dalawa, si Zacarias at si Elizabeth, sila po ay maayos ang kanilang pamumuhay. Matuwid sila sa Panginoon. Nagsisilakap sila na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at palatuntunan ng Panginoon. Okay? Tingnan niyo po even si Zacarias at si Elizabeth, ginawa ng Panginoon na isip padala. Okay? Upang mag-bear ng isang son. Upang manganak si Elizabeth. Okay? Tingnan mo sa verse 11. Tingnan mo natin sa verse 11. Habang si Zacarias po ay naggawa po siya ng insenso. Sinisindan niya po yung insenso. At pumunta po siya sa templo. Ito po yung time ng burning ng incense. Sila po ay nag-assemble upang magmanalangin. Sa verse 11, makikita po natin ito sa inyo. At napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa damukanan ng dambana ng kamangyan. Kamangyan po ay incense. Okay? Sabi dito, mayroong nagpakita na anghel. Okay? Kay Zacarias. Nagpakita na isang anghel ng Diyos kay Zacarias. Ano kayang gusto mong gawin ng anghel? Bakit siya nagpakita kay Zacarias? Okay? Bakit hindi agad siya pumunta kay Mary at pumunta muna siya kay Zacarias? O pumunta muna kay Joseph? Okay? Pumunta po siya kay Zacarias. Bakit? Kasi may panalangin si Zacarias. May problema po si Zacarias. Kasi ang asawa niya po na si Elizabeth, siya po isang balo.
Nagbaro. Bao. Yan, bao. Bao. Okay? Ano yun? Ibig sabihin is barren. Okay, hindi na pwede manganak. Hindi kanyang mag-produce. At alam niyo po, in the Old Testament, kapag ang isang babae ay hindi na po pwedeng mag-produce po ng bata, sila po ay isang kahiya-hiya. Kahiya-hiya. Kapag ang isang babae po ay hindi nakapag-produce po ng bata o manganak, kahiya-hiya po ang kanyang katukulan. Okay, sa lipunan. Yung po yung tingin ng tao. Bakit? Kasi nga ang tao, ang babae, kaya po siya din-design na mag-produce. Yan po yan, di mo ba? Ang babae na lalaki, ay kasama pa pang mag-produce po. O kaya magkaroon po ng anak. Kasi nga po, bakit? Kasi pag wala po silang anak, yung pong linya, o yung kanilang clan, o yung kanilang lahi ay mapuputol. Okay? Kaya mandatory po sa kanila, you have to have a son, a child. Lalo na po ang son. Kasi yung babae po, aalis po lang pero yung son, napakalaga po sa kanila yun. Okay? Now, in this verse, habang po siya ay nalalangin, tingnan po natin dito. In this verse, in the following verse, in verse 12, at nagulumihan si Zacarias. Pag nakita niya sa kanya, tinatnan siya ng takot. Sabi niya, bakit? May anghel dito. Bakit, Lord? Bakit? Ipadala ka lang anghel. Okay? Ang mga tao po noon, they believe that there is an angel. May angel. May pinadala ng Diyos. At kapag nakita sila ng anghel, natatakot po agad sila. Bakit? Because these are the creation of God. Na po, ang mga angel, that they are very powerful. Napakalakas po nila. Ang una pong makikita po natin ng angel, isa pong makita nyo in the Old Testament, when the angel wrestled with Jacob. Pagbulo po siya kay Jacob. At maraming panahon po na nagpakita ng anghel sa mga tao noon. Okay, even in Daniel, even in the time of Elijah, ang angel ay nandun po, tumutulog po sa kanilang mga labanan din. So, makikita po natin, ang mga angels, they are all warriors. Most of them are warriors. Okay, ibig sabihin sila'y tumutulong sa mga tao, mga anak ng Diyos. Okay, tumutulong sa kanila. Kaya po yung part na ito, natakot po si Zacarias, bakit naging anghel? Nagkaroon po siya ng takot. Now, tingnan po natin, may sinabi po ang angel sa kanya in verse 13. Sabi niya, dapat sinabi sa kanya ng anghel. Ano sabi nito? Huwag kang natakot sa Zacarias, sapagkat dininig ang daing mo at ang asawa mo si Elizabeth ay manganganak sa iyo ng isang anak na lalaki. At tatawagin mo, Juan, ang kanyang pangalan. Si Juan. Okay? Sabi niyo, ganda, no? Dininig na ang Diyos niyo iyong hiling. Okay, ano yun? Na magkaroon sila ng anak. Ilan po yung mga walang anak dito? Alam po, in the Old Testament, sino po? Si Sarah, wala po siyang anak. Siya po ay baute. At saka yung very old na po si Abraham. Kaya binigyan sila ng Diyos na anak. Si Hannah. Si Rachel, yung kapatid ko, asawa ni Jacob. Marami pong mga tao po in the past. Wala po sila anak, pero nung ginamit sila ng Panginoon, humiling sila dahil alam ng Diyos yung pong linya, dapat hindi maputol. Okay, yung mga taong nanampalataya kay Kristo, dapat hindi siya maputol. Kaya binigyan sila ng Diyos na kanilang mga anak. Present. Ganun po yun. Kaya po tayo, ang ginagawa rin po natin, we don't want not Lord in the future. In 2030, maraming tao din na makakalimutan sa iyo. At this is our time, brethren, na tayo rin, na mayroon tayong mga tao na tinuturuan, natutulog sa atin, napapakita natin ng goodness. Bakit sila rin yung magdadala noon? At sila rin makakilala sa Panginoon. Otherwise, in the future, maaaring wala na makakilala sa Diyos. At ang mga tao maging atheist lang. Okay, wala na ang Diyos sa kanila. Bakit hindi natin naipakita sa kanila? Hindi lang through lineage, hindi lang through plan. Na kami, Lord, lahat ng pamilya namin, lahat ng plan po tayo, mga kapatid, mga anak, naniniwala sa iyo. Hindi lang yun. It's more than that. Ang sinasabi rito. Kaya sabi rito, kaya ang Lord, inalaw niya kay Zacarias
na maging si Juan Bautista, siya po ay may luwag through Elizabeth, kahit na po siya ay barren o may bawal. Alright? So, dito makikita mo natin yung pong joy ni Zechariah. The following verse, sabi po ito in 14, at magkakaroon ka ng ligaya at galak at marami ang maliligaya sa pagkapanganak sa kanya. Now, bakit po maligaya? Sabi niyo, okay, pag ikaw ay isang hindi na pwedeng manganak like us, no po, na Mr. Asi. No, pagka tayo po kami nagkaroon ng anak, siyempre ligaya-ligaya kami. Alright? Isa po yung kaligayahan, but this ligaya, nasasabi po ito, is more than that. Why? Kasi may purpose kung bakit si John ay sisilang. Alright? Tayo na pag-alam sa nakanak tayo dahil ay masaya dahil may anak ako. Hindi niya po alam na may purpose yung anak niyo. Okay, hindi niyo binibigay ng purpose yung anak niyo. Meron siya, bakit siya nandito sa mundo? Meron siya kung bakit nilagay niyo siya dito. Yung mga anak niyo. Si Tupe, halimbawa, Tupe, meron po siyang purpose sa buhay. Okay, kung bakit nandito siya. Alright? Kaya tingnan niyo po, lahat po tayo, pati yung mga anak natin. Lord, salamat, bigyan niyo ako ng bakit. May purpose po sila. Kasi sila yung magpapatuloy na pananiwala sa iyo, Lord. Di ba? Sila po yung magpapatuloy na ito, Diyos, na anak ni Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, at Diyos po ni Zacarias at saka ni Elizabeth. Kaya rin po yung, okay? Yun din yung Diyos ng aking nanay, ni Nanay Christy. Sabi nito, Pedro, Diyos ka rin po, Lord. Tingnan niyo po. So, bahagi po tayo doon, na tayo kung nananahan po na mahal sa Diyos, makikita po na, mabait yung tao na ito, lagi po sa church, mabait siya sa mga tao, nakikita nila. What is that? Yun po yung plan na sinasabi. Hindi lang po yung magpaparami po tayo ng plan ng mga anak, pero mga bastardo, may mga anak na wala, hindi sumusunod sa Diyos. Okay? Ayan, dito po may purpose po, ang buhay po ni John, ni Juan. Okay? Now, in the following verse, ano po natin ulit? In the following verse, in verse 10, sapagkat siya magiging dakila sa halingin ng Panginoon, at siya hindi iinom ng alak, ni matapang na inumin, at siya mapupuspos ng Espiritu Santo mula sa tiyan ng kanyang ina. Okay? The same happened to Jesus Christ. Di ba? Napuspos po siya na banal na Espiritu. Yung pong holiness, yun yung po si John. Yan yung buhat. Hanggang na po binigyan ng Diyos, inihanda ng Panginoon si Elizabeth nung manganak siya at pinuspusan din po siya ng banal na Espiritu. Okay? Dinabayan po siya ng banal na Espiritu. Kaya lang po, anong pagkakaiba ng dalawa na ipinanganak? Yung kapanakan ni Elizabeth at saka ni Mary. Elizabeth kay John at saka si Mary kay Jesus. Ano po pagkakaiba? Si Mary nagpunti sa banal na Espiritu. Okay. Si Elizabeth nagpunti sa root. Sa kaya. Yes. Natural po si Elizabeth na nagbuntis. Ano po? So nagsiling po yung dalawa sa kanya sa Elizabeth. Ginabayan po sila ng Panginoon. Nilububan po sila ng banal na Espiritu. Ibig sabihin po, nanggaling yung inyong anak, saan? Sa Diyos. Okay? Bigay ng Diyos yan sa inyo. Okay? Ibig sabihin, kaya lang ganyan, bigay ng Diyos yan, may purpose yan. Kapag yung dapat ulit sa mundo, may purpose yan. Okay? Kaya huwag lang natin sila papagalitan. Ayun. So, ibig sabihin, may purpose yun. At pag pinapagalitan, tinutawid sila. May mali sila eh. Ibig sabihin mo, may purpose. Para yung purpose ng Panginoon, sinasabihan ka, para natulig ka. Para yung purpose ng Panginoon ay matupad. Alright? That's the meaning of discipline. Okay? Now, nakikita mo natin, sabi dito, siya yung pinasok na banal na Espiritu sa kanyang tiyan pa lang. Okay? Kasi ito may purpose. Alright? Kay Juan the Baptist. Okay? Now, ano po sabi nito? In the following verse, hindi natin sa following verse, 16, at marami sa mga anak ni Israel, o ng bansang Israel, ni Jacob, ay
papagbaliking loob niya sa Panginoon ng kanilang Diyos. Okay. Now, in verse 17, tingnan po natin sa verse 17, okay, the following verse, and, ayan. At siya lalakad sa unahan ng kanyang mukha na may espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang mapagbaliking loob ang mga puso ng mga ama sa mga anak, at ang mga suwain ay magsilakad sa karunungan ng mga matuwid, upang ipaglaan ang Panginoon ng isang bayan na handa. Okay? That is the purpose of Juan the Baptist. Reconciliation. Ano ba isa? Repentance. Ano yung pagkakaayos ng pamilya? Okay? So, ibig sabihin, di ba, makikita nyo, nung ipinanganak po yung time nito, after po nito na mabuntis po nasa 6 months na po sa tiyan po si Elizabeth, saka naman po, lumabas po ang isang anghel ulit. Sino yun? Si Gabriel. The same angel, nagpakita po kay Zachariah, nagpakita rin po kay Maria. Okay? Same angel. Kaya po si Elizabeth at si Mary, magpinsan po yan, yung dalawa. Okay? So, inuna mo lang ng Panginoon na yung isang tao na si John the Baptist, alam niyo po nung siya po ay nagbabatay ni John the Baptist, sabi niya, may isang tao sabi niya, hindi ako worthy na tanggalin ang kanyang sandalyas kasi babaptize na po ay natin. Pero lumapit po ang Panginoon sa kanya. Sabi ng Panginoon, i-baptize mo ako. Okay? So binaptize po si Jesus Christ. Sa tubig, nilubog po sa tubig si Jesus Christ. Nino? Ni John the Baptist. At sabi ni John the Baptist, yung kanyang baptism, siya po ay baptism of repentance. Isang halimbawa po sa mga tao na, darating na ang Panginoon. Magsisi na kayo. Alright? Si John the Baptist po, siya po isang tao na magsisisi. Gusto sabihin sa mga tao, magsisi na kayo. Sa magulo na nangyayari ngayon, sa mga problema nyo, sa inyong mga pamilya, magsisi na kayo. Manumbalik na kayo saan? Sa Panginoon, sa Diyos. Bakit? Darating na ang Messiah. Ito na yung isisilan. Okay? Ang Panginoong Jesus. Kaya po nung dumating po yun sa anghel, si Angel Gabriel, ganun din po ang sinabi niya kay Mary. Okay? Makikita po natin yan in verse, tingnan po natin in verse 26. In verse 26, just to jump, sabi nito, naikaan na po ang sinubo ng Diyos sa anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilee, ngalan Nazareth. Okay? May dalawang lugar, kanina po sinabi natin, nung si Zachariah, yung lugar po ay nasa Judea. Dalawa po yan. Isang Judea, natin po ang Jerusalem. Ito naman, si Mary, siya po ay nasa isang lugar din, nasa itaas, nasa Galilee. Nandun po ang Nazareth. Isang lugar sa Galilee, si Jesus, pinangalan si Jesus doon. Sa baba naman ay si John the Baptist. Okay? Ito po yung lugar po ng Israel na famous na dalawa. Okay? At simula po doon po nagsimula ang kwento ng birth ng Panginoong Jesus. Inunya niya muna kay John the Baptist, pagkatapos ay sinunod niya ang kanyang anak. Nag-send muna siya ng isang messenger, ipaghanda yung mga tao na darating ang Panginoon, isisilang ang Panginoon. Ang Panginoon na magliligtas sa kasalanan ng tao. At nangyayari po. Sabi nga po natin lagi siya, sabi, 2,000 years ago, matagal na. Pero until now, when I see the Belen, alam niyo po yung Belen dito sa Pagpanilan? Several na maganda, napakaganda yung ginawa niya doon. It's a symbol. It's a remembrance. Parang papakita niya, ay, may nangyari noon. At tagal na noon. Dapat laging maalala naman ng mga bata na tayo mismo mga tao na mayroong isinilang sa sausaban. Mayroong Diyos sa sausaban siya. Diyos siya, pero sausaban siya. Very opposite. Ano po ang ibig sabihin? Dapat ang Diyos ay dapat nasa malayo, nasa palasyo, nasa Malacanang, nasa lugar na mataas, nasa bundok, sa taas. Pero hindi eh. Hindi ka ng pagsilang ng Panginoong Jesus sa sausaban. Sausaban. Pero ang ganda, ano po, na ibig sabihin nun. Kaya makikita niyo po, ano yung brethren, bakit na
nakikita po yung mga ganyan. They remind me of the goodness of God. Amen? They remind me na Lord, totoo ka? Na nag-manifest ka noon, pinakita mo, pinaramdam mo sa mga tao, na nabuhay ka, na ikaw yung sinilang din. Sa natural siya, na sinilang. Through Mary. Pero ikaw, Lord, ikaw ay Diyos. Si John the Baptist, tao po siya. Kinasiyahan si Mary, si Elizabeth, na ipanganak po siya. Pero hindi po siya dapat sambahin. Ang sinasamba dapat, yung ipinanganak ni Mary, si Jesus. Bakit? Yun talaga ay galing sa Diyos. Ang Diyos mismo ang nagluwal at lumabay kay Mary para may luwal yun. Amen? Tingnan niyo po. Kaya po, ang focus po natin, hindi po doon sa tatlong mago. Hindi po doon sa mga nagpapastol. Hindi po doon sa anong lagay po doon sa Belen. Hindi po kay Joseph. Hindi po kay Zachariah. Hindi kay John the Baptist. Hindi po kay Paul. At lalong hindi kay Mary. Okay? Kaya bakit kung babasahin niyo po yun, sabi na po ni Mary, ginamit lang siya. Servant lang siya. Sumunod lang siya. Ginamit lang siya ng Diyos. But never to worship them. Okay? We have only to worship what? Who? Jesus! Bilang ipinanganak ng Diyos. Kasi lahat sila ay nagmula po sa natural po na birth. Si Jesus po, spiritual birth po siya. Sa Espiritu at sa Diyos. Amen? That's the purpose of Christmas. Okay? Kung bakit pumunta po siya rito. Alam niyo po, ang aklat po ni Lucas, at ang pinaka-keywords po sa Lucas, ay makita po sa Lucas chapter 19, verse 10. Kilala niyo po si Zacchaeus. Yung po maliit, ano po siya, siya po ay collector po siya, tax collector. May sinabi po siya, pumunta po siya doon sa bahay ni Zacchaeus. Sabi po niya sa 19, verse 10. Sabi niya kay Zacchaeus, ngayon din may kaligtasan sa bahay nito, sabi niya. So, sabi ito, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin, seek, at tapos, and save ang mga nawawala. To seek and save the lost. That's the message of God's manifesting presence noong panahon po yun at hanggang ngayon. Ang Diyos, pumunta po sa lupa, bakit? He keeps on seeking. Hahanap siya ng mga tao na sa kanya may babalik, manong balik, at maniniwala. Okay? Sa Kapasko po ngayon, sa panahon po ito, maaaring magsiselebrate po tayo, masaya po tayo sa buhay po natin, may mga nagbibigay, may mga pagkain, may bibisita po sa atin. Brethren, subukan niyo po tanungin, Lord, pwede bang bumisita ka sa akin? Pwede bang ikaw, Lord, bumisita ka? Mag-ibisita ka sa bahay? Kaysa yung mga tao, tapos ang gagawin? Naku po, nandiyan na lahat ng kasiyahan. Maaaring gawin nyo para mag-please niyo po ang tao. Ang Christmas po, hindi lang po ito isang festival. It's more than the festival na ginagawa po ng mga tao ngayon. Okay? Sa Pinagbarilan, may fiesta ang nakaraan. Sa'yo, papakain po, na maganda yun because it's the culture ng Pilipino. Kultura po natin, but hindi lang po yun. It's more than that. Kaya kung kayo maghahanda po sa Kapaskuhan, mas magandang sabihin niyo, Lord, kung maghahanda ako, pwede bang ikaw ang bisita ko? Ikaw lang, Panginoon. Okay? Ikaw lang, Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, katulad na si Zacchaeus, pumunta lang, Lord, punta ka sa bahay ko. Niyaya niya, nagbinisita po siya ng Panginoon. Sabi niya, ngayon din may kaligtasan sa bahay mo. Dahil ang anak ng tao, hindi lang siya pumarito kung anong gagawin, kung pakain o whatever. Sabi rito, upang hanapin at kasama ka doon na hinanap ko. Hindi lang hinanap, pagkatapos ililigtas kita. Brethren, that's the manifesting presence of God. Amen, sa tao noon. In the past, more so ngayon. Ngayon, kahit na ang Panginoon sinilang noon, nasa mind po natin na bata pa ang Panginoon Jesus, hindi po na dapat manatili sa ganon. Okay? We have to show, ang presence that we have to let the world know, the people know, yung mga visitors natin know,
Nasabi ko natin na itong manifest. We are letting God, others to see God in our lives. That is manifestation or manifesting of presence of God sa atin. Brethren, meron po tayong purpose sa buhay. Like John the Baptist. Okay? Na inihanda niya ang daraanan ng Panginoon Jesus. Brethren, we also have a purpose. Inihanda din natin ang ating po, ang lakaran po ng Panginoon through our life. Kaya po Panginoon, mga kapatid, sa araw po ito, as we celebrate Christmas on the following days, during po this Kapaskuhan po ng December, let us remember that we have to manifest ourselves to others. Just like ang Panginoon Jesus na nag-manifest po sa atin, His presence pinakita niya. Ano po, yung mga anghel nagpadala siya noon. At lalo na po, alam niyo, after ng birth of Jesus Christ, di ba? Yung mga pastol, na may nagpakita po ng mga, hundreds of thousands of angels, myriads, sabi po doon, marami na ng mga angels. At sila po ay umawit po yung awit nila. Gloria in excelsis Deo. Glory to God in the highest, on whom God's favor rests. Ay po doon. Yun po yung kanta nila. Mga anghel din po yun na napakarami. That was the time when Jesus was born. Okay? Maraming nangyayari po sa kalawakan, pati po yung bituin. Nakita po nila na tinuro po sa mga mago na dito, sa lugar na ito, nandito ang kaligtasan na isinilang. Okay, ano yun? Mga bagay na spectacular, mga awesome, mga wonders na nangyari nung ipinanganak ang Panginoon. Okay? Hindi pa tayo maniniwala. We have to believe. Doon pa lang sa mga miracles around. Yun lang pagpapanganak kay John the Baptist through Holy Spirit, through Banal Spirit. It's a miracle. Okay? So, surrounding Jesus' birth, there are many things na makita po natin na Lord, nandito ka, na nag-manifest ka sa amin. Before, now, at even in the future, you are God. Okay? Ikaw ay Diyos. Nagpatuloy na nagmamanifest, nagpapakita ng iyong kapangyarihan, ng iyong pagmamahal sa inyong mga anak. Brethren, today, the message for us is to let God be manifested in our life. Nagmanifest na po ang ating Panginoon sa atin in the past and during this time. Nawa ang Kapaskuhan po ito, magiging celebration po natin next week. It's not for me. It's not to let others know na may mabait, to let others know na mayroon akong bibigay, to let others know na may ninong-ninang, may mga nagkakaroling, to let others know na mayroong mga decoration, nagpapaganda po ng ating puso, ng ating pakiramdam, ng ating emotion. These are all external, brethren. The most important thing in Christmas, and when you let Christ, Jesus, sa inyong puso na ipakita nyo. Iparamdam na ninyo na buhay ang Diyos, hindi lang siya pinanganak, hindi lang siya namatay, kundi buhay ang Diyos. Ipakita natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. I-manifest natin sa iba na God is really alive in me. Brethren, let's manifest God's love and presence to others. Amen. Amen. Glory. Amen. Ang Diyos, maraming salamat, Panginoon. Through the Lord, kayo po ay mapangyarihan. At lagi pong nagbibigay po ng buhay ang Diyos sa inyong mga anak. Kami rin, Panginoon, salamat. Kailangan din po namin lahat, Panginoon, na ang Kapaskuhan ito, hindi lang po rito sa Shelter of the Most High, maging other churches, Lord. Lahat po ng mga panambahan, ng mga churches, Lord Diyos, magdaraos din ng celebration. Lord, tunay, at maging tapat po kami sa inyo na kayo po ang nagsimula nito ng presence ni Lord. Hindi po niyo po kami iiwan. Lagi po kayo nandiyan sa amin, Panginoon. Kaya maraming salamat. Ngayon pa lang, sineselebrate po namin ang iyong birth in the past. Higit po sa lahat, Lord, ang iyong pagbabalik, Panginoon. Kaya po, thank you. You are our Christmas, Lord. You are our love, Panginoon. Kayo po ay nag-manifest po sa amin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Kayo po lahat ng